Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Dahil uwian na, meron tayong isang katanungan ng isa nating subscriber. Nag-comment siya dun sa video natin nung nag-create tayo ng file server, which is yung gamit natin is Ubuntu file server. Tapos ginamitan natin siya ng Samba files server. Ayan, nagtanong po siya sa akin kung possible nga ba daw gamitin sa mga malalaking kumpanya yung Ubuntu file server. Okay, which is Samba. Okay, so ganito po yun mga kapitbahay, no? Si Ubuntu, which is open source na OS, which is kahit malalaking company gumagamit talaga ng Linux like Facebook, Google, at saka yung mga ibang company na nagbebenta ng mga storage, which is cloud storage, matic Linux po yun, no? Automatic sila yung gumagamit ng mga ganun. So, si Ubuntu mga kapitbahay is solid na server OS po yan, which is trusted talaga yan, si Ubuntu Linux. Pwede. Sa dami kong sideline na binigyan ng ganong file server, which is, syempre, dito sa channel natin, tinuturo natin yung mga budget meal na pwede mong gamitin para makapag-run ka ng company kahit mumurahin lang yung mga gamit, pero enterprise yung kanyang services. Parang mga ganun, di ba? Okay, so si Ubuntu mga kapitbahay, solid po yan. Proven and tested ko na po yan. Nagdedepende na lang po yan doon sa hardware na gagamitin mo. Okay, meron akong isang company na sinet-upan ng file server, which is hindi nila kayang bumili ng mga branded na server talaga, mga HP, mga Dell, hindi nila kaya kasi tipid sila, kasi Chinese may-ari eh. Maliit na negosyo sila, pero yung file saving na services, importante sa kanila kasi more in design kasi sila. So, maraming pictures galing sa mga pang-edit nila kasi ano siya eh, brand to ng bag na pinapagawaan ng mamahaling bag, which is importante yung mga document nila ng mga image, mga importanteng mga design. Kaya, nagtanong po sila sa akin, ano nga ba daw ang pwede kong maibigay sa kanila na file server, which is sobrang mura lang na hindi sila gagastos ng malaki. Okay? Kasi alam naman natin kapag bumili tayo ng mga server ng mga R series, Dell, ganon, is nasa 300,000 mahigit plus. Okay? So, ang ginawa ko, nag-setup ako sa kanila ng file server na ginamitan ko ng Ubuntu Linux, which is yung server version, tapos nakasamba, tapos nakashare, tapos ang ginawa ko is yung restriction is pwede mong restriction na ng per user. Okay? Kung hindi nyo napanood or kung hindi nyo alam kung paano mag-setup, meron pa akong vlog yan sa channel kung paano mag-setup ng Ubuntu file server gamitan ng Samba. Okay? So, no, based on my experience, sobrang solid po na ito ng server na Ubuntu. Dapat, ang kailangan lang is solid din yung hardware mo. Okay? Ganito ang advantage, no? Alam nyo naman na kapag bumili ka ng branded na server, napakamahal at saka nasa 300,000, 350. Ang ginawa ko, ang style ko is bumili ako ng PC and then bumili ako ng RAID controller. Ayun, dun sa isa ko, mura lang yung RAID controller. Bumili ako ng PC na Ryzen, Ryzen 7 ata yun na 10th gen. So, hindi naman aabot ng 100k yun, di ba? Bumili ako ng, ang binili ko naman kasi is motherboard, processor, at saka memory lang. Nilagyan ko siya ng memory na 16. So, dalawang 16 na memory, binilang ko siya ng isang RAID controller. Okay, tapos sinaksak ko as PCI. Tapos, nilagyan ko sila ng hard drive na, ilan ba yung hard drive na nilagay ko doon? 6 ba? O 6 na naka RAID 5. So, magkano ba yung hard drive na 8 terabytes? So, mga nasa 10k yata or 8k, ganon, mahigit. Pero hindi umabot ng 150,000 ang nagastos namin kasi ang mahal lang naman kasi ngayon is, pero dati pa yon kasi ngayon nagmahal kasi yung mga electronic, which is yung PC, yung hard drive, nagmahal kasi talaga ngayon. Dati kasi hindi pa nagmahal nung hindi pa dumating sa ganitong panahon kasi 2000, kailan ko ba sinet-up yun? 2024. Pero hanggang ngayon, sobrang solid pa rin kasi kailangan mo lang i-maintain, kailangan lang nasa server room, tapos hindi maalikabok palagi para yung server is solid, tapos naka UPS. Yan lang yung diskarte doon. So, enterprise grade na siya, tapos napaka-solid pa, napakabilis kasi binigyan ko siya ng dalawang 1 gig na port tapos naka-band. So sa Linux kasi naka-band, 'di ba? Sa Windows naka-teaming. Tapos sa mga switch naka-aggregate, 'di ba?
naka-combine. So, magiging 2 gig na po siya. So, pagdating sa transfer, pagdating sa file transfer saving, walang problema po kasi naka 2 gig yung kanyang LAN, naka-bond. Okay? So, mayroon silang 816, mayroon silang 32 terabyte, tapos plus parity na 8 terabyte, sobrang solid hanggang ngayon, no? Ang binili ko na hard drive is yung pang CCTV para matibay, kaya medyo mahal dati bili ko nun. Pero sa ngayon, mas lalong mamahal, kaya kung gusto niyo talaga maglagay ng server or file server na solid, kailangan mo talaga gumastos. Pero kung gusto mo na mga temporary file server, pwede ka naman mag RAID 1 lang or mag RAID 5 na 3 yung hard drive, pwede na po yun. Okay? Tapos bili ka lang ng mga, kasi pagdating kasi sa sharing or pagdating kasi sa file server, hindi naman kailangan natin na yung sobrang high-end yung PC natin. Kasi maliit lang naman yung yung kain ng, lalo na yung file server version ni Ubuntu, yung services niya, hindi siya ganun ka dami. Kung iraran mo siya, kung ano lang iraran mo na services, yun lang din yung tatakbo. Hindi katulad ng naka-Windows server ka is maraming mas prone sa virus, at saka sa daming services pwedeng bumagal, at saka takot corrupt, 'di ba? Mga ganun. Okay, ang ginawa ko is 4 na hard drive tapos 2 SSD, which is doon naka-install mismo yung aking Ubuntu file server. Tapos naka RAID 1 yung dalawa ko, naka built-in RAID 1 doon. Yung 4 ko na hard drive sa RAID controller nakalagay. Tapos yung pinaka main OS ko na 2 SSD is doon mismo sa built-in na SATA port ng motherboard. Okay? So, SATA port pa yun, hindi pa uso NVMe ngayon noon. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, no? Proven din dito sa office namin, yung temporary file server namin na ginagamit for recording ng telepono namin at recording ng backup ng CCTV namin is naka Ubuntu file server din ako. Okay? So, isang standard PC na i5 na 8 gen, tapos naka built-in lang yung SATA port, which is doon nakasaksak yung mga aking mga hard drive. Alright? So, ganun lang kasimple, no? Kung gusto mong gumawa ng file server sa bahay, ganun lang, no? Bili ka lang ng ganun, kahit may mga lumang PC ka lang, kasi syempre hindi naman pang madamihan na transfer file. Kung mga 50 users to 100 users yung company nyo, pwede po yun, no? Mag-set up lang kayo ng ganun. Okay? Kung hindi nyo alam paano, message mo ako, turuan kita, or panoorin mo yung video ko para malaman mo. Alright, so maraming salamat, God bless, and thank you so much for everyone sa support natin, no? Alright, so maraming salamat. Stay tuned and don't forget to share, like, and share para masaya. Alright, so maraming salamat, God bless, and peace. Sana may natutunan kayo kahit maliit lang. Alright, so thank you. Kung mayroon kayong mga katanungan, comment down below para makita natin. Alright, so let's go!